Pag-usapan naman natin ang nangyaring pagbasura ng Kamara sa impeachment complaints. Well, ng House Committee on Justice, pagbasura ng impeachment complaints laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matatandang idiniklara ng House Committee on Justice kahapon na bilang insufficient in substance or kulang sa sustansya ang dalawang reklamong inihain laban sa Pangulo. Makakasama natin ngayon live si House Committee on Justice Vice Chairman Keith Flores. Magandang gabi po, Congressman Flores, at welcome po dito sa live sa Arangkada Balita po. Magandang gabi po. Thank you for having me. Okay, Kong, ano po ang susunod na hakbang ng Kamara ngayong insufficient in substance na, no? Itong parehong impeachment complaints laban kay Pangulong Marcos. Ito ba ay final na? Mag-meeting pa kami on Monday to approve the committee report of the Committee on Justice. No? So if it is approved, then iaakit yan sa plenaryo for the approval also of the plenary. So it can be overturned? It can be overturned in the plenary by a vote of at least one-third of the members. One-third. So is that majority ba yun? Not necessarily. Not necessarily. How many is that? Ilan po yun? It's 106 bilang ko, no? Kasi Opo. we're about 318 kami. So they need 106 votes para ma-overturn yung decision ng Committee on Justice to throw it out. And then if it's overturned, let's say, what's the next step? That's a good question, no? Kasi first time, never pa nangyari. Never, pero I'm assuming, no? I'm assuming Yeah. na kung mangyari man at ma-overturn yung decision ng Committee on Justice, magiging articles of impeachment yung nasa impeachment complaint at ibabato na sa Senate for trial. pero yun na. Diretso na. So Yes. kumbaga, uusad yung impeachment complaint. Uusad po. So hindi nyo na i-deliver. Yun nga sinasabi namin, pinag-usapan namin kanina ni partner. Paano nga? Sabi, imposible naman. Pero I mean, buksan natin yun. Minsan talaga may milagro na ano. Paano ko niya in-overturn? Ibabalik po ba sa iyo? Tapos i-compel kayo na? Paano kung kumbinsido kayo na walang sustansya? Kami, Justice Committee lang kami. There's just 38 members. Ito naman, Okay. decision ng 106. It would be similar to the second mode of filing the impeachment na diretsyong ipasa sa Senate once it gets one-third signatures of the members of the House of Representatives. Parang ganun ang mangyari. Na hindi na kailangang dinggin pa isa-isa at pakinggan ang bawat isa. Parang fast-track method din po. Pwede. So either way, for example, if it's the impeachment complaint laban sa vice-presidente, di ba? Pwedeng there are several ways, or two ways. Two ways. To send it to the Senate. May fast track. Tama po, tama po. Basta may one-third support lang. Opo, opo. Ito kasi wala, kaya hindi No, na wala. fast track. So ito yung ano, yung part dun sa Senate resolution na hindi ginawa. Kaya yung ba yun? Yung kay ano, Senate, yung Supreme Court resolution Yes, na hindi ginawa dahil nga finast track at nagbotohan kagad. Two modes kasi tayo di ba? Yeah. Yes. Una, itong mode that we're dealing with right now, yung dumaan sa Committee on Justice, at may isang mode pa na pwede nang hindi dumaan sa Committee on Justice. Yan yung time when makagather ka ng support of at least one-third of the members ng House of Representatives. And in the case of the impeachment complaint versus the Vice President, ano po sa tingin niyo ang mangyayari this time? Kasi di ba, noong una nagkaroon tayo ng technicality, di ba? Dahil minadali. Well, sigurado ako na Quote-unquote, minadali. this time the House will be more siguro, mas dahan-dahan itong i-consider and they will as much as possible follow kung ano man yung resolution ng Korte Suprema. Ayaw natin mangyari na aakyat na naman and we will be siguro ma-overturn na naman yung decision ng House by the Supreme Court. Also, I just want to understand better yung sinabing kailangan may personal knowledge. Yeah, Ito oo, sa yun. impeachment complaint laban sa Pangulo po, ano? At kailangan may authentic documents, ganyan. Kasi anong kaibahan nito doon sa mangyayari kay VP Sara? Ganun din ba? Maging ganun din ba kayo kahigpit? Of course, no? We will follow the rules pa rin kahit na sino man yung impeachable officer ang may impeachment complaint. Ang difference kasi dito is like, in any of the complaints, wala kang makitang direct involvement ng presidente. May layers talaga. Yun nga May po. layers, may USEC dito, may secretary dito na nakausap nila. But walang kahit isang nagsabi na diretso niya nakausap si presidente, diretso niya binigyan si presidente, diretso niyang whatever, no? Directly to the president, except kay former Congressman Saldico. Na Ang wala problema naman. naman, he's not here. Hindi naman notarized yung any of his statements. Hindi naman siya nag-submit himself, no? Para ma-cross-examine din later on kung gusto man nilang i-cross-examine, di ba? So wala yun, no? I even told the committee chair, si Luis Ro,
na if Saldico was here, I would vote that there is substance. Ako, and I'm sure others would also see it that way. No? Yun nga, Congressman, ginamit nga nila is yung video na bilang which is hindi naman, hindi pwede. It would be very unfair din kung yun ang basehan. Because anyone can now post a video, not have it verified, and then against any of the impeachable officers saying na he did this and he did that. Di ba? Kung yun ang i-follow natin, it would open the floodgates of sham impeachment complaints. At sa age ng AI ngayon. Oh yeah. Di ba? Di ba? Ang hirap ngayon. Pati partner, yung Cabral files, di ba? Isa yan sa dapat gagamitin nila, pero hindi rin kasi sino magva-validate ito? Ayan din. Isa din yan sa mga questions. No? Cabral could no longer validate it. The DPWH also did not validate the file. Di ba? So, hindi natin magamit siya as of now. Oo. Pero kung sabi nyo nga, nandito si Zaldico, itutuloy nyo yung impeachment complaint. Personally, I would have voted that may substance yun if he was here. Even if hindi na notaryo or what? Oh, he has to subscribe it, of course. Dapat in an affidavit format. Kasi kung matatandaan mo, tama yung sinabi yung partner, sinabi natin ni former Congressman Mike Defensor, kung natuloy yung tinanggap, yung impeachment complaint nila, ay willing daw si Zaldico na mag-testify, pero via Zoom yata. Which is hindi rin naman. Kung nagkataon, ganun sir, ganung arrangement, hindi rin. Huwag naman ganun. It should be fair din para kung may opportunity din to cross-examine yung kabila na whoever is the inakusahan ni Saldico. Para dito siya. Oo, kasi Dapat mali mo may face to nagdidikta face. pala. Hindi mo masabi kung anong yun nga, di sino ba? nasa hindi lahat nakikita unless 360. Oo, di ba? Paano kung may cue card siyang binabasa sa harap, di ba sir? Which is Dito pwede yan yata angulo. Sayang din. I mean, wala lang. Yan lang yung kulang in all of the complaints. Yung third ground ng Masa et al. Complaint was for me the strongest. No? Yeah. Yun talaga yung may meat. No? Which is to refresh the memory of our listeners and viewers. The one using the affidavits of Yusek Bernardo and at the same time the statements made by former Congressman Saldico. Kasi yung naunang complaint, which is yung kidnapping, yung betrayal of public trust, hindi tatayo talaga. Yes, no, medyo malabo yan. Medyo mahirap yun i-attach to the president. No? I-attribute na mali niya yung mga ginawa. Kasi there are, like, let's say, international obligations naman na dapat sundin din natin. Like our membership with the Interpol, our former membership with the ICC. So yun ang kinumply niya as far as the supposed kidnapping is concerned. No? Yung pagtayo naman sa ICI daw to shield his mga kasama niya, that's so far-fetched, no? Kasi ang mga unang nakasuhan, puro mga kaibigan niya. Yun nga. Tapos yung isa naman, yung kesyo raw gumamit ng illegal na droga. Oo, yung Na partner. base sa sinabi ng kanyang kapatid. Doon kami nagkatalo for a while kasi some would say na wala namang specific actions na sinabi yung kapatid niya when it was made, no? When were the drugs taken, and wala din showing na yung actions niya are siguro influenced by the use of prohibited drugs. Wala namang mention ng ganun. Although general yung statements ni Senator Amy na he was using, but walang specific when, where, and what kind of. What if he used it, well, just to say, for the sake of argument, bago pa siya naging opisyal ng bayan? Well, the Supreme Court said na for an impeachable offense, it must be committed while you are holding the office that is impeachable also. No, dapat presidente ka na nung nangyari yung insidente ngayon. So medyo malabo nga. And then yung isa nga, wala naman yung isa, yung Cabral files na wala na si Yusek Cabral at saka si Zaldico na Who is not here. So mahirap nga mapatunayan. Pero yung iba kasi po sinasabi, pwede naman sabihin nyo na ng sufficient and substance and then later on na natin pagdebatehan. Di ba? Yung mga itong mga arguments na to. Yan nga yung fear namin na baka it will open the floodgates of somebody else posting videos against other impeachable officers. Paano ngayon kung isang Supreme Court Justice ginawan din ng video na si siya tumanggap ng ganito, ganyan-ganyan, but it's just a video statement din. Hindi din like let's say notarized or anything like that. And kahapon nga, Congressman and partner, na-observe ko dahil meron nga sinasabi, eto mga congressman, hindi na ito nag-ano ng facts. Dinidepensa na nila si Pangulo. Pero may isang congressman doon na salita siya. Kaya nga natin siya sinampahan ng impeachment case para marinig natin mula sa kanya yung paliwanag niya para sa mga accusations sa'yo. Pero sa akin lang, I mean, ba't pa ganun yung prosesong dadamo sa impeachment? Which is pwede ka naman magsiguro, pwede na sa press con, tanungin mo, baka naman sagutin niya doon, di ba? Tama sir yun, di ba? I mean, hindi siguro, huwag mo rin daan sa impeachment. Kung gusto mo lang naman niya na sagutin yung mga issue.
tama po. No, if you just want information to come from him or answer some questions, hindi necessary na impeachment complaint. Bakit mo idadaan sa parang proseso na constitutional na it is very serious, no? It's the highest siguro way of seeking accountability from accountable officers like the president and the vice president. Huwag naman natin take lightly yung process ng impeachment kung answers lang ang kailangan. Parang nagfi-fish ka at inihintay mo magkamali siya. Pag nagkamali, yun doon na. Di ba sir, parang ganun. Tama ba yung logic ko na ganun? Tama po. Na parang nagfi-fish lang sila. It shouldn't be taken lightly, the entire process. Dapat seryoso po na siguro concerns or accusations ang dapat ibato natin na para mahulog siya as an impeachable offense. Alright. Ngayon, kung dumako tayo dito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, nabanggit nga po kanina na hinahanap na raw ni Speaker Faustino D. III ang reklamo. Okay, ang tanong po naman yung application ba ng House Rules laban kay Pangulong Marcos ay doon din ba ang magiging proseso sa impeachment laban sa Vice Presidente? It should be. No? Dapat the same rule should apply to any impeachable officer. So wala pa ba? Hindi pa ba? It should be with the office of the Secretary General. Pero the Supreme Court already said na dapat hindi tatagal sa office ng Secretary General. Dapat it should be transmitted to the Speaker para ang Speaker naman ay may 10 session days to include it in the order of business. No? So I don't know kung saan na ngayon yung complaint and I don't know why the Speaker said na wala pa sa kanya. Maybe wala pang transmittal to his office. And then after that, after 10 days, sabi nyo, doon na ninyo idadaan sa Committee on Justice after that? Within 10 session days, may include siya sa order of business and it should be referred within 3 session days to the Committee on Justice. Once it is referred to the Committee on Justice, deemed initiated na yung complaint. So mag-start na yung 1-year bar. Okay. Yeah. Speaking of 1-year bar, yun nga partner na naguguluhan din yung marami. Well, kahit tayo. Kasi akala natin, di ba, February 6, malilift. Tama ba yung naging computation na itong mga nagsampa? Mamaya, ma-technical na naman sila, di ba? Mamaya, hindi na Mamaya, naman. masyado kang na-excite, mata-technical na naman. Napaaga. Oo. Yan, nagsampa sila is Hindi mo na napaaga. Late. February 2. Tama lang ba, sir? Ano ba ang interpretation yun? That's a good question, no? Kasi dito mahulog yung confusion on what a session day is. Yes. Kung tingnan mo, yung July decision ng Korte Suprema, sinabi nila na ang session day is how we define it. Ang session day could be 3 days na nag-open kami, nag-suspend lang, the next day, tsaka pa nag-adjourn on the 3rd day. Kahit 3 session days yon, isa lang ang bilang nun. Kasi isang opening, isang closing lang. In the January resolution kasi, sinabi ng Korte Suprema na no, ang session day is now going to be a calendar day where Congress holds session. Whether nag-adjourn ka or nag-suspend, isang session day na yan. So by using that computation po, parang earlier na, naging earlier na nag-set in yung 1-year bar. So kaya hindi na February 6. So ang confusion naman na yan is hindi siya, it's, kahit yung Korte Suprema, bumaliktad eh. Unanimous nilang sinabi na ito yung definition before in July, unanimous din nilang sinabi na ito na yung bagong definition in January. So I'm sure kahit tayo, pwede ding malito siguro. Oo nga Ayun na po. nga, nako, litong-lito na po kami. Ang dami pa impeachment complaint. At anyway, well, at any rate, itong kay VP Sara kasi iba syempre, obviously, iba yung kaso niya. May mga very obvious siyang mga, di ba, meron daw threat sa buhay ng Pangulo. Yeah, yung Talaga namang video. napanood ng sambayanan yung video na yon. I mean, just for that, parang ay andaling sabihin, di ba, may threat ka nga sa buhay ng Pangulo. So, if yan ang content din, no, yun din ang grounds na isa-cite ng mga nag-file, then that would probably be the same things that we will be taking up in the Committee on Justice. Ganon din na mga accusations like before. Ay kung sinabi niya, kaya emotional lang ako noon, nasabi ko lang yun, pero hindi ko naman, hindi ko minimean. Well, that's a defense that she should bring up kung may trial na sa Senado. Pero sa amin ngayon, it's just going to be superficially going over the complaint, no? Kung tama ba yung form at may substance ba. Then we refer it to the Senate. And of course, yung mga Mary Grace Piatos. Yeah, may mga signatures and all that. Tsaka, partner, yung si Madriaga, kung sakaling gagamitin ng mga, pasok na ba yan sa personal knowledge? Yan, that's a good question. No? I haven't seen the affidavit of Madriaga, pero we'll see no, kung anong sinabi niya. Okay. Okay, siguro mensahe nyo na lang kung sa sambayanan mula po sa Committee on Justice. Well, the Committee on Justice will be doing everything no, para
fair ang treatment in any complaint, no? Be it against the speaker, or the president, or the vice president, or any other impeachable officer. We will try as much as possible to follow the rules and obey the Constitution. Alright, maraming salamat po sa Vice Chairman ng House Committee on Justice, Congressman Keith Flores. Thank you, sir. Thank you for Salamat having po, me. sir. Salamat po. Ingat po, sir.